Ngayon ipapakita ko po sa inyo yung ilan sa mga tanim ko na galing sa scrap, mga nabili sa palengke na niregrow ko dito sa aking garden. Kami na. Ito pong tanim ko na kamatis dito sa aking garden, galing lang po ito sa bunga na nabili namin sa palengke. Ang ginawa ko lang, in-slice ko siya tapos pinunla ko sa lupa. Nung lumaki na sila, mga isang dangkal na yung laki, pinaghiwalay-walay ko na po. Tinanim ko na sila sa mga different pots. Pero may isa pa ako doon na hindi pa na ita-transfer, mamaya ipapakita ko sa inyo. So kung itatanim po ninyo yung mga nabili sa palengke, make sure na hinog na yung bunga. Kasi pagka hinog siya, ibig sabihin, yung mga seed sa loob ay fully matured na rin. So pwede silang tumubo. Huwag kayong magtatanim ng hilaw o yung kulay green pa na bunga ng kamatis kasi hindi pa yun fully matured, hindi siya tutubo. So pwede natin siya i-regrow. Ang problema lang, pag yung bunga ng kamatis ay hybrid, ang tendency niyan, pag nagbunga yung inyong kamatis na galing doon sa hybrid na bunga, pwedeng mas maliliit yung bunga, pwedeng mas konti yung ibubunga niya, iba na yung itsura doon sa original na pinagkunan natin ng similya. Pero kung open pollinated siya, walang problema. Tulad dito sa aking cherry tomato. Ayan, ilang beses ko na po ito nakunan ng similya. Halos tuloy-tuloy yung pagtubo ng cherry tomato dito sa aking garden. Actually, yung iba na tumutubo dyan, galing po dun sa compost, yung mga nasama na hinog na bunga. Yung iba naman, galing dun sa swamp fertilizer. Minsan kinain ng ibon or nalaglag na lang sa lupa. Tapos after some time, bigla na lang silang tumutubo. So, hindi ako nauubusan ng cherry tomato dito sa aking garden. Actually, kahit hindi na po ako magtanim, basta umulan, may tutubo at may tutubo na cherry tomato. So, ito nare-recycle ko siya. Yung ibang kamatis dito ko po tinanim sa container na may palm tree. Ayan, hanggang dun sa dulo. Ayan, diyan ko muna sila tinanim para itong palm tree yung magsilbi na pinakabalag or support ng ating mga kamatis. Ayan, so kahit sharing po yung mga tanim sa isang container, nami-maintain pa rin po yung malusog na halaman dahil po sa fertilizer na binibigay ko. So ginagawa ko dito, nagbabaon ako ng mga kitchen scrap, itong balat ng saging. Yan, pwede ko siyang ilagay dyan. Tapos tabunan lang. Yan dyan sa gilid. Tatakpan ko pa ito mamaya ng lupa para hindi siya hukayin ng mga daga. So okay lang po na magbaon tayo ng mga kitchen scrap, basta wag lang masyadong marami. So kahit pa konti-konti, yan, pwede natin siya ilagay. Kung mapapansin nyo po, pag nagtatanim ako, yan, may space pa dito. Kasi from time to time, nagdadagdag ako ng compost, ng mga organic matter. Kaya nag-iwan ako ng space para hindi agad napupuno. Tapos ito, yung katawan na yan, pag nabaon yan sa lupa, tutubuan pa yan ng ugat. Kaya tumitibay yung ating tanim na kamatis. Tapos itong bayabas, habang maliit pa, magiging support ng kamatis. Ito namang isa, may mga tumubo na alugbati. Ita-transfer ko na lang itong alugbati. Hindi sila pwedeng ipagsama kasi masyadong masukal itong alugbati. So pwede niyang baliin yung ating kamatis pag ginapangan niya. Yung isa pang crop na ni-recycle ko, itong luya. Ang tinanim ko po dito, ganito lang kaliit, mga 2 to 3 inches lang. Ngayon, sobrang laki na niya na. Hanggang dito na siya. Tapos nagkakalaman ulit. Ito pa. So pagka lumabas ng ganyan, tinatakpan ko lang para lumaki ng lumaki yung laman ng luya. So ito po nasa 6 months, more or less 6 months na siya. So pagdating niya ng 8 or 10, huhukayin natin, titignan natin kung gaano karami yung ma-harvest natin sa isang pirasong planting materials. Dun sa isa pang part ng garden ko, tinanim ko rin yung 2 pirasong luya. So hahayaan ko lang siya doon para tumubo lang na tumubo, tapos babawasan ko lang ng babawasan. Pero yung dito, experiment natin, titignan natin kung gaano siya karami yung
ma-harvest natin. So ito yung mga luya na binaon ko lang dito. Okay. Hahayaan ko lang siya dyan hanggang sa kumapal ng kumapal. Ito lumabas na yung dahon nung isang tinanim ko. Yung isa maliit pa. So plano ko dyan parang ganito sa luyang dilaw. Yan. Itong luyang dilaw, hinarbisan ko na to eh. Tapos nagtira lang ako ng mga ilang piraso nung hinukay ko. Ayan, tumubo. So halos hindi na nauubos po yan. Kahit mag-harvest ako dyan, basta magtira lang ako ng konti. After ilang buwan, may laman na naman ulit yung mga luyang dilaw. So yan din yung plano ko dito sa luya. Patutubuin ko ng patutubuin. Next, yung dahon sibuyas. Ayan. Ito cut and grow lang ginagawa namin. Ayan, kakaputol ko lang. So yan po galing din sa nabili namin sa palengke. So nagtira kami ng pinakaulo, yung bulb. Yan po yung tinanim namin. So ngayon na-harvest na namin siya. Ayan. So puputol lang kami ng dahon kung kailangan namin ng mga dahon sibuyas. Ayan. Cut and grow po yung method na ginagawa namin dito. So tuloy-tuloy yung pag-harvest namin ng dahon sibuyas. Then itong basil, galing po ito dun sa restaurant na kinainan namin. Inuwi ko yung pinaka-stock, yung kaputol ng basil. So tinanim ko siya. Ayan ngayon. Nag-top pruning lang ako dito para kumapal yung ating basil. So yan, ni-recycle ko lang din siya. Cuttings naman po ito. Yan, napakabilis po paramihin at buhayin itong mga basil. So ito pala yung ating mga kamatis. Yan na nakatanim sa case ng soft drinks. So mukhang successful naman kahit medyo mababa yung ating case. Malalaki na yung kamatis dahil may mga butas ito eh. So nakakabaybay yung ugat. So kahit mababaw siya, pero palapad naman yung kanyang ugat. Kaya okay pa rin yung paglaki ng ating kamatis. Ito po yung pinunla ko pa na kamatis. Hindi ko pa natatransplant yung iba. Malalaki na yung mga punla. So, kailangan na talaga malipat kasi hindi na siya dyan lalaki. Nagkukumpulan na sila. So hanap na lang ako ng pagtataniman nito. So ganun lang po. Galing lang siya sa bunga. Ini-slice ko lang. Tapos ayan, pinatubo na. Yung isa pang crops na niregrow namin, itong alugbate. So yung mga nabili namin, pag alis namin ng dahon, tinanim namin yung mga tangkay. So ayan na sila. Na-harvestan na po namin. So madali lang din buhayin itong alugbate. Pero mas maganda po ito nakatanim sa lupa. Kasi kumakapal at lumalaki ng lumalaki yung pinakapuno. Habang tinatalbusan natin, kumakapal itong alugbate. Yung isa pa na crops ay yung kangkong. Ayan. Ito nung hinarvest namin yung mga dahon, tinanim namin yung mga tangkay. Ayan. Tapos naharvestan na po namin ito ulit. Kaya lang habang tumatagal hindi maganda yung tubo kasi itong variety na to ay yung pang tubig. So hindi siya yung pang upland. Siguro mas maganda yung upland na itanim kung i-regrow natin siya. Kasi ito po kailangan lagi nasa tubig. Kaya kung makita natin ang pangit ng tubo pag tumagal. Pero okay lang. Maganda ipalit dito yung kamote. Kaya lang po yung kamote kasi nangailangan siya ng malapad na space na gagapangan. Yan. Pero pwede po natin yan i-regrow yung kamote. Kung meron pa po kayong mga crops na alam na pwedeng i-regrow, pwede nyo pong i-share dyan sa comment section para matuto din po at malaman ng iba na pwede po palang magpatubo ng mga crops galing sa mga scrap or galing sa palengke. Maraming salamat po. Happy farming!